Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today pinadalan tayo ni Bro Dipo ng God of War Ragnarok na action figure. This is Kratos McFarlane Toys na action figure. Maraming salamat Bro Dipo. Tara game, review na natin to mga ma'am, sir. In 3, 2, 1, let's go! Alright, maraming salamat Bro Dipo Philippines. Yan, punta kayo dito mga ma'am, sir. Sa Bro Dipo Philippines sa Facebook, meron silang mga binibenta na mga stocks. Yan, McFarlane Toys. Yan, Helldivers. Mga Grandista. Mga Gundam. Yan, mga samples. Ito, mga events. Yan. Tapos pwede rin kayo pumunta sa Shopee. Ang pangalan nila dito ay Bro Dipo PH Local. Okay, meron silang 1,200 products. And pwede nyo i-check yung mga pages nila. So they have Pixel Pets 40% off. So they have McFarlane Toys. Ayan, brands, Bandai, Banpresto, McFarlane, Sega, Hasbro, Takara Tomy, One Piece, Funnysim, Blockies, Funko, Figma, Sunrise Pop. Meron din silang website, brodipo.com. Open yan. Meron silang mga opening for pre-orders ng TCG, figures, digital pets, surprise collectibles, buildable figures, plus, and roleplay accessories. Yan, mga pre-orders. Bandai Tamashii Nation, Soul of Chogokin, GX88 Voltron 2. Ang dami dito mga ma'am sir. Okay, punta na kayo sa Bro Dipo. Again, brodipo.com website. Sa Shopee naman, Bro Dipo na anong pangalan to? Bro Dipo PH Local. Okay, tapos sa Facebook naman, Bro Dipo Philippines. Okay, going back to this Kratos figure. Very nice McFarlane Toys box. McFarlane Gaming Edition. It's colored blue. Tapos, meron ding blue background na merong God of War logo or pattern sa likod. Tapos, you can see Kratos here. So, you can check the figure, window type packaging, 14 plus, God of War Ragnarok Kratos with a glyph pattern here sa ilalim. Tapos, sa side, ang ganda. Parang holographic na part or segment. McFarlane Toys. Dito naman sa likod, yung cover art, yung game art. Alright, so ito yung physical game ko from of God of War Ragnarok. Grabe, sobrang ganda ng game na to. PS4, pero kung PS5 mas maganda pa yung graphics. Yan, so you have this data disc and play disc. Dalawang disc pala to. So yan yung album art niya. Yung album cover, okay? Cover art. So cool. Kasama pa si Atreus. Hindi ko lang sure kung baka mag-release sila ng Wave 2 para kay Atreus naman. Okay, tara game, buksan na natin. Pag nagbubukas ako ng box, dito sa ilalim, cut lang natin yung tape. And then, sasaksak ko lang tong cutter dito, cutter blade. Tapos, i-flip ko to. Okay. Okay, flip natin. Ayun. Okay. Yan. Tinitwist ko lang din to para hindi tayo mahirapan sa pagbubukas ng box. And then, pull lang natin tong back cover para ma-reveal si Kratos. Grabe, yung angas! Alright, meron siyang gaming card, McFarlane Gaming Edition, tapos meron din information dito, Kratos God of War Ragnarok. Ang ganda ng card, high quality. Tapos, intent does not matter, only consequences. In moments of crisis, panic does nothing. Harness it, let it serve you. That can have me when it earns me. Grabe talaga si Kratos, mga ma'am sir. Ganda ng game na to. Recommended ko to sa mga fans talaga or kaya mga PlayStation gamers. Ganda ng God of War na series. Okay, para naman dito sa mga parts na to, yung mga wires, gumagamit din ako ng mga nippers. Tapos ikakat ko siya dito sa likod para hindi rin ma-damage yung action figure. Kakat ko lang dito. Pero since mahirap siya gupitin sa likod, dito lang sa harap. Okay? Pero dahan-dahan lang din naman ako. Yan. So nakat na natin. Habang binubuksan ko itong Kratos na mga accessories, kwento ko lang sa inyo yung pinaka-memorable part ng game. Kasi sobrang hirap ng mas nahirapan ako sa King of the Berserkers, si King Rolf Kraki. Siguro 3 oras ko binabanatan yun, hindi ko matalo. Yung pangatlong oras, grabe, hindi na ako humihinga. Pag last pixel, parang ayaw mamatay. Pag last pixel na yung health niya. Pero yun, eventually natalo ko rin. Meron akong upload nun sa YouTube channel ko. Okay, this is Kratos out of the packaging. Medyo stiff pa yung joints niya. Painitin na natin na onte para lumambot yung mga joints.
Kasi delikado to pag kunwari yung mga bagong figures no galing sa factory tapos medyo stiff yung joints nila. Baka ma-break yung joint mechanism. Alright, this is Kratos out of the box. And damn, sobrang lupit. Ang ganda. So bagay to kung nga rin naglalaro kayo ng God of War Ragnarok tapos nakatayo siya dun sa katabi ng PlayStation o kaya ayun PS4 or PS5. Sobrang sayang experience. Okay, sa accessories meron siyang Leviathan axe. I think ito yung pang ilaw niya sa ano eh. Nagsiserve ito ng light para dun sa mga madidilim na areas. Hindi ko lang sure kung anong tawag pero this is some sort of a lamp na pwede mong ilagay dito sa kanyang belt. Okay, ito yung likod niya, ito yung back, ito yung side, ito yung front, ito yung other side, okay? Tapos sa kanyang mga in fairness sa face sculpt, ang ganda ah. Kamukha talaga ni Kratos dun sa game. Grabe yung galing ng face sculpt na technology na ginagamit nila ngayon. Alright, usually ang mga McFarlane toys stands around 7 inches tall eh. Pero dito, tama, 7 inches din. Okay, game. Start tayo sa head. Sa head, grabe, ganda ng sculpt ng kanyang head. Meron siyang, kailangan ko ng pointer. Okay, meron siyang scar dito sa kanyang right eye. And then, dito naman, meron siyang red paint from the eye, papunta dito sa kanyang bald head. From the head, papunta dito sa neck, hanggang dito sa likod. Laki pala ng ano na yun, ng paint na yun, dito sa part na to. And then, dito, meron din siyang red paint or red tattoo. I-research ko nga ako ng history nito. Nakalimutan ko na rin eh. And then, dito meron siyang sharper. Dito nagte-taper yung red na tattoo. Okay, tapos meron siyang damage dito sa kanyang abdomen. And then, meron siyang marks ng chains from the Blades of Chaos. Tapos ito yung Leviathan axe. Very cool Leviathan axe. Meron siyang handle. And ganda rin ng finish dito sa part na to ah. Metallic siya. Tapos meron mga glyph. Meron siyang belt na leather brown. Tapos meron din mga gold sections. Very intricate din tong part na to. Ito sa buckle niya. So ito yung gold. Meron din mga buckles. And mga straps. Tapos itong part na to serves as a lamp sa mga dark areas. Meron din pouch for some items. And then ito yung parang mga pang Spartan na design. And then meron ding dagger. Tapos a bigger pouch sa likod. Oh, parang meron ditong wala si Mimir. Dapat meron ditong Mimir eh no. Ito meron pang meron pang slot for an additional accessory. Ba't kaya hindi nila dinagdag no? Dapat meron tayong Mimir's head. Okay? Tapos yung sa kanyang pants, the pants are olive green, tapos knee pads are brown. Ganda rin ng mga parang mga leather straps. Meron ding dry brushing involved para ma-define yung texture dito sa kanyang lower part of the legs. And then sa feet, ganun din. Meron ding dry brushing na paint involved na ginawa nila para mas ma-define yung textures ng kanyang clothes. Meron din mga threading or meron din mga threads. Paano siya tinahi. Very good. Galing. Pero ito lahat plastic sculpt to. Galing ng team na gumawa dito kay Kratos. Okay, game. Articulation. Up. Head can look up, down, 360. Pwede kahit mahaba yung kanyang beard. Naro-rotate pa rin. Tapos yung body can stretch that far. Okay, that far. So meron cut dito. I think meron din cut sa lower part of the waist. Ayan, meron din nga. Okay, meron din sa part na to. Okay, can ab crunch, stretch, tilt, pwede rin. Okay, tapos butterfly joint. Okay, arms can move out like that, down, 360. Tapos meron ding rotation tong part na to. Double jointed yung elbow. And then ball joint yung kamay. You can push up or down. Tapos dito sa part na to pwede mong i-rotate. Dito sa part na to sa lower part ng kanyang waist meron ding cut. So you can rotate that. Yan. Okay?
Tapos sa feet naman, tingin ko maghihinder tayo. Since this is a softer material, baka okay naman. Okay naman yung kick niya that far. Di naman sobrang acrobatic nito ni Kratos eh. Okay. Tapos double jointed yung knee. Okay. Okay, yan na, todo na yan. Okay. Tapos yung feet can move out like that. Okay. Tapos front kick that far. Tapos itong kanyang toe, meron dito articulation. Okay. Ball jointed yung paa niya. Tapos sa accessories, yun nga, meron siyang lamp and a stand, meron God of War Ragnarok na logo. Okay, yun. Sana meron ding ano, no? Sana meron Mimir na head and Blades of Chaos and yung spear. Pero I think that will be... Kasi meron pa isang version ito eh, na yung naka-red suit siya. Titingnan ko kung ano yung mga inclusions nun. Meron din nga palang kasamang alt hands na open, gripping hands pala. Okay? Alright, overall, para sa akin, ganda ng figure na to. Super cool. And sana sa Wave 2 nila, gumawa sila ng iba't iba. Okay, para sa akin, napakaganda nitong Kratos na action figure na to. What I like about this is the head sculpt. And yun nga, may mga request lang din ako in the next few runs or versions ng Kratos na action figure. Sana merong Blades of Chaos. And then yung Draupnir spear. And then different kinds of armors. Yung Berserker armor maganda, tsaka yung Dragon armor. Pero since okay, tiningnan ko na yung Elite Edition ng God of War Ragnarok. So God of War Ragnarok, merong siyang Ares armor, yun yung red. Tapos meron ding Blades of Chaos and then meron ding shield. So yun, meron naman palang option. Okay. Tapos yan. Sana mag-release pa sila ng iba't ibang mga armor sets ni Kratos. Tsaka si Atreus, syempre anak niya yun eh, 'di ba? Parang ganda i-display kasama yung anak niya. Okay, boy. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.